Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post Pinoy Trending. Panawagan ni Auntie Claire Castro. Yusek Castro nanawagan sa taong bayan na tulungan ang gobyerno na hanapin si Senator De La Rosa. Nanawagan si Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa publiko na kung maaari ay agad na isumbong sa otoridad kung sakaling makita nila si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa isang panayam sa radyo, maaari umanong makatulong ang mga Pilipino sa paghahanap kay de la Rosa sa gitna ng kinakaharap nitong warrant mula sa ICC. Sabi niya, all Filipinos can help by reporting to authorities if ever they see a fugitive in their areas. Matatanda ng itinuturing na fugitive si De La Rosa ng gobyerno na mariing tinutulan ng kampo ng senador dahil sa hindi nila kinikilala ang warrant ng ICC. Okay, tignan natin ang reaksyon ng taong bayan, ano? Okay, so dito ano ba? 6,200 nag-react, 5,500 ang tumatawa, 212 ang galit, 426 lang ang nag-like o naniwala. Anong percentage ito? 95% sa taong bayan ayaw maniwala o ayaw tumulong sa paghanap kay Senator Bato. Basa tayo sa mga comments. Jasmine Ryan sabi, mas gusto pa namin taguan si Bato. Joey Rojas, talagang mahina ulo nitong kupal na ito. Ang dami mong pulis at military. Bakit hindi silang utusan mo? Pari-pareho kayong tulog sa opisina, mga unggoy. Jen Espere, mao paano mo resign ka na anti-clearing. Radito Cruz, ikaw na lang na isa Claire maghanap, papagurin mo pa kami. Parang kay Saldico, nanawagan ng gobyerno noon, isumbong nyo naman sa amin pag makita nyo si Saldico. Sabi ng mga OFWs, hoy, ang dami nyong intelligence fund o confidential funds, huwag nyo kaming utusan, kayo ang maghanap. Ito naman ngayon. Okay, makarelate ako nito, yung mga ganyang panawagan. Nung tinyente pa ako, kapitan, kaya bata sa serbisyo, nasa kabundukan, naghanap kami ng NPA. Pagdating namin sa mga barangay, kinakausap namin ang mga tao talaga. Parang dialogue, pulong-pulong. Nasabi namin na kalaban ng gobyerno ang NPA. Isumbong sa amin, i-report. Mga tao, gumagan lang sir. Yung pala, ang mga taong kinakausap namin, galit na galit sa gobyerno. Kasi nga, maraming abuso. Pinapabayaan sila ng gobyerno. Kaya wala kaming mapalang report. Hindi kami tinutulungan ng taong bayan noon. Bagkus sila pa ang nagtatago sa mga rebelde. Yung mga rebelde, yun na pala ang mga kabasketball namin. Yung mga kasalamuhan namin sa barangay na pinupunta namin, mga rebelde yun. Yung armas, itinago lang ng mga tao. Ganun yan, kung wala kang popular support, talagang wala kang mapapalang impormasyon, wala. Until such time, nakita namin yung abuso, then nagbago ang armed forces. Iniwasan namin yung abuso. Kinuha namin ang simpatya ng mga tao. Nung nasa amin na yung simpatya, nakuha na namin ang suporta nila. Dahil wala nang abuso Ayun na, ang mga tao magsabi na, sir, nandun sila sir.
nakita ko sila, i-guide ko kayo. Ayun. Kaya madali na naming mahanap yung MNP nung nakuha namin yung simpatya, suporta ng mga tao. Ngayon, Bato at ang gobyernong Marcos. Lalo na kung nasa Mindanao si nasa Mindanao si Senator Bato. Nasaan ang suporta ng taga Mindanao? Sa Marcos administration o na kay Bato? Ganon lang yon, Auntie Claire. Tanungin nyo muna ang sarili nyo. Hindi lahat ng Pilipino satisfied o masaya sa administrasyong ito. Tingnan nyo yung mga surveys. Example, Pulsesia, yung matandaanan ko lang 97% sa taga Mindanao pabor o may tiwala kay BP Sara. Ibig sabihin yun, yung 97% na nagtitiwala kay BP Sara, nagtitiwala rin kay Bato. On the other way around, 3% lang ang approval satisfaction rating ni Marcos Jr. dito sa Mindanao. So, ganon yun, kahirap. Siguro kung si Bato nasa Luzon, ayan, may mga tao na galit kay Bato, galit kay Duterte, yun, magsusumbong sila. Kung ako si Bato, alangan naman na magtago ako sa Luzon. Magtago ako sa Mindanao na alam ko teritoryo ng mga Duterte. So, good luck Auntie Claire Castro. Sana sana may mga tao na makinig, maniwala sa iyo at magsumbong. Tanong. General Bantag, tatlong taon na. May nagsumbong ba kung nasaan siya? I believe nandyan lang sa tabi-tabi ni si General Bantag. Kaya lang, ang law enforcement agencies hindi nila alam kung nasaan. Kasi nga, ang suporta ng taong bayan, kung nasaan siya nagtatago ngayon, ayaw sabihin ng mga tao, ayaw siya report. Ganon lang yun, Auntie Claire Castro. Hindi porke nanawagan ka nga, all Filipinos can help by reporting. Ay, nako. Hanggang salita lang yan, kailang pasok dito, labas doon. Kaya ngayon, tinatawanan lang kayo ni Senator Bato. Tumatawa siya at Auntie Claire, I don't know. Hanggang kahit everyday ka manawagan, Auntie Claire, pustahan tayo kung mayroon bang tutupad o tutulong sa gobyerno. So, it's a challenge. Tanungin nyo sarili nyo, kumusta ang suporta ng taong bayan sa inyo sa Marcos Jr. administration, especially dito sa Mindanao na baka nandito nagtatago si Senator Bato. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video nito. Ang among ginahatagan og yero. So mag-atop na ni siya karon. So mao na ni ang iyang pag-aatopan. Ano ni ang gipa tukod nga iyang atopan.
O karon humanay gyud sa pag-atop ang among nahatagan sa yero. Humana niya og atop iyang balay. Sa Ginoo sa nagtabang sa sin o ay nagtabang sa sin di palit ko atong atong busot na duro na kayo so salamat kayo sa nagatag sin kay na isla na gyud akong atop tanan di na kumula kaya akong sinapulian nagbag-o O, so salamat kayo. salamat kayo